Guys, kilala nyo na siguro si Bustoyo, isang multi-millionaire. May nakita akong post sa kanyang Facebook page at ibinahagi niya ang isang karanasan niya dati ng kanyang nakaraan kung saan inamin niya na dumating nga raw sa punto ng buhay niya na nagnanakaw siya ng mga cellphone at nanluloko ng kapwa. Pero malinaw din sa kanyang mensahe doon na hindi niya ito ibinahagi para gayahin, okay? Kundi para ipakita na posible ang pagbabago talaga. Guys, aminin naman natin na minsan may mga ginawa tayong mga kasalanan o mga pagkakamali. Minsan malaki, minsan naman maliit lang na mga kasalanan. Yung iba ay talagang mabibigat na mga kasalanan. At hindi lang sarili natin ang nadadamay kundi pati mga ibang tao na mga ginawa natin na mga mali. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang mga mapupulot nating mga mahahalagang aral mula sa FB post na ito ni Bustoyo. Ito ang The Filipino Daily. Layunin naming ibahagi sa iyo ang mga practical tips, guide, kaalaman at aral kung paano i-level up ang ating sarili sa bawat aspeto ng ating buhay. At kung bago ka sa channel na to, subscribe ka na, i-like ang video at i-share mo sa mga kaibigan mong baka kailangan din nitong marinig. Kung titingnan natin ng mabuti, ang post ni Bustoyo ay hindi lang basta kwento ng kanyang nakaraan. Isa itong buhay na patotoo na kahit gaano kalalim ang maling nagawa natin ay may pagkakataon pa rin tayong bumangon at magbago. Ibinahagi niya na dumating sa punto ng buhay niya na gumagawa siya ng masama. Nagnanakaw ng cellphone, nanluloko daw. Hindi dahil sa kasamaan ng puso niya maitim ang budhi, mga ganon, kundi dahil minsan napipilitan tayo nang dahil sa ating sitwasyon ng kahirapan at ng mga maling desisyon, impluwensya ng mga taong nakapaligid sa atin. Pero malinaw din ang kanyang sinabi na hindi naman niya ito ibinahagi para tularan natin, kundi para magsilbing babala at inspirasyon na rin sa mga tao. Sa post na yan ni Bustoyo, makikita natin dito, una, tanggapin ang nakaraan pero huwag hayaang ulitin ito. Ang pagtanggap ay hindi ibig sabihin na ipinagmamalaki natin ang mali natin. Sa halip, ito'y pag-amin na iyon ay bahagi ng ating kwento at ginamit natin ang aral mula doon, mula rito para maging mas mabuting tao tayo ngayon sa hinaharap. Pangalawa, ang pagbabago ay posible basta may desisyon at action. Kahit gaano kadumi ang ating record sa nakaraan, may kapangyarihan tayo na ayusin ang ating buhay. Kasi sarili natin yan. Sabi nga, walang forever sa maling gawi. Pero mangyayari lang ito kapag pinili nating kilusan ito at baguhin ang ating direksyon na tinatahak. Pangatlo, huwag matakot na ipakita sa iba na nagbago ka. Maraming tao ang hindi agad maniniwala o baka husgahan pa tayo. Pero ang tunay na pagbabago ay nasusukat hindi sa salita, kundi sa patuloy na mabubuting gawa natin. Kumilos lang tayo ng kumilos, ipakita natin sa kanila na nagbago na tayo. Tulad ng ginawa ni Bustoyo, mas pinili niyang maging patunay na kaya nating baguhin ang sarili kaysa magpaliwanag at madami pang sinasabi. Patunayan na lang natin sa gawa. Bukod doon sa tatlong nakita ko sa post ni Bustoyo na maaaring aral na ating mapupulot, ito din talaga ang gusto kong idagdag. Ang ating pagkakamali ay maaaring maging guro, pero tayo ang pipili kung matututo ba tayo o mananatiling nakakulong sa nakaraan natin. Marami sa atin ang dumaan sa mga maling desisyon. Ang iba ay simpleng pagkukulang, ang iba ay mabibigat na kasalanan. Pero ang tanong, ano ang gagawin natin pagkatapos? Kung pipiliin ba nating manatili sa mali nating gawi, itago ito at parang hayaan na lang, o pipiliin nating humarap sa katotohanan at ayusin ang sarili natin at magsimula ng panibagong buhay. Makikita natin sa mga comment section ng mga ilan sa mga supporters ni Bustoyo na talaga namang nakarelate sa post na ito ni Bustoyo at namangha na rin siguro kasi pati ako namangha dito. Sabi ni Ray De La Torre, tama ka Bustoyo, lahat tayo dito sa mundo may mga pagkakamaling nagawa sa buhay natin. Pero hindi habang buhay ganyan tayo dahil may mga kamalian dyan. Tayo natututo kung ano ang tama. Hindi tayo perpekto, tao lang tayo. Kaya gani, may eraser ang lapis. Sinasabi niya na lagi may pagkakataon para magbura ng mali at gumawa ng tama. Yung mali, burahin mo, palitan mo ng tama. So sabi naman ni Rojas, hanggat nabubuhay ang tao, may pag-asang magbago. Yon, maganda yon. Walang huli para sa pagbabago. Inamnil, Ebi, Mat, sana lahat maging katulad mo balang araw.
Ito'y hamon para sa lahat. Kung kaya ni Bustoyo, kaya rin natin. Hindi natin kailangan maging perpekto, pero kailangan natin magsikap maging mas mabuting tao para sa sarili at sa pamilya at sa mga tao, mga nakapalibot sa atin. So ayun, malinaw ang mensahe ng kwento ni Bustoyo. Sa isa post ni Bustoyo, ang nakaraan ay hindi kailanman hadlang para sa pagbabago. Hindi mahalaga kung gaano kabigat ang pagkakamaling nagawa natin, dahil habang may buhay, may pagkakataon tayong bumangon at maging mas mabuting tao. Ang tunay na sukatan ng tao ay hindi kung gaano kaganda ang kanyang simula, kundi kung paano niya pinili ang kanyang magiging pagtanda. Kaya kung may mali tayong nagawa noon, wag natin itong ikulong sa puso't isip natin bilang pasanin. Pakawalan natin, iwanan natin. Gawin natin itong guro na magtutulak sa atin para mamuhay ng mas tama at mas makabuluhan. At tulad ng ipinakita ni Bustoyo, mas mabuting gamitin natin ang ating karanasan para magbigay inspirasyon sa iba, kaysa hayaang maging dahilan para mawalan tayo ng pag-asa.